Good day everyone, I'm Christian Paulo Arbellares from BSCE1GB and I'm here to discuss about genetically modified organism or GMO and what GMO means. Genetically modified organism is a plant, animal, or microorganism or living things that genetically material or their DNA has been changed in lab for purpose using the genetic engineering. Ito yung pagpapalit, pagtatanggal, or pagduduplicate ng DNA or part ng organism para makuha yun isang desired or kagustuhan ng scientist na mabago dito or madagdag sa isang plant, animals, or living things. So these are some examples of GMO. Number 1 is golden rice. Golden rice is modified to produce a beta-carotene, a source of vitamin A, and it aims to reduce vitamin A deficiency in Filipinos. It also gives rice a golden yellow color. Then the second one is BT eggplant or talong. Talong has the same BT gene to resist fruit and shoot borer. It reduces pest damage and the need for chemical sprays. Then last is BT corn. BT corn is a modified with a gene from Bacillus thuringiensis and it produces a natural protein toxic to Asian corn borer pests. What are the key benefits of GMOs? So first, sa farming. In farming, they can increase yields and create more resilient crops, which can prevent pests like locusts, rats, at saka worms. 2 is a health. From a health perspective, some GMOs are fortified with additional nutrients na may big significant change sa nutrients na ibibigay para sa consumers. And reduced pesticide use can lower exposure to harmful chemicals. And third is environment. Environmentally, this leads to a smaller plant footprint, reduced chemical use, and lower greenhouse gas emissions from farming equipment. Good morning everyone! What are the impacts of GMOs in Philippine society? Sa ating mga farmers, positive impact nito is lower production cost kasi nababawasan nila ang paggamit ng mga pesticide kasi ang mga GMOs is naturally na meron na silang resilience sa mga insects and pests. Improved crop quality and stability. Dito maraming crop silang malilikha kapag ang GMOs ay malayo sa mga sakit and pests na magtutulong sa kanila sa dagdag kita. Next is negative impact sa mga farmers is yung high seed cost or yung mga mahal na buto ng mga mais, eggplant at saka yung mga golden rice. Next is market and trade restriction. Yung mga market na ayaw tumanggap or bumili ng mga genetically modified na plant ay nagpapababa sa mga kita ng ating mga farmers. Next is for our consumers. Positive impact naman nito is improved food quality and nutrition. Sa mga GMOs, dinadagdagan ang mga nutrients nito na makakatulong din sa ating mga tao or sa ating mga consumer. Next is lower food prices. Kapag abundant or marami ang supply ng ating mga halaman, natutulungan nito mapababa ang mga presyo. Ang negative impact naman nito sa mga consumer is health and safety concern. Yung mga ibang GMOs ay pwedeng maglikha ng mga health risk gaya ng ang ating immune system ay pwedeng labanan nito ang mga antibiotics. Next, and ethical and cultural concerns. Dapat ang nature is nature, dapat ay hindi na ito pinapakialaman. Yun ang ibang paniniwala ng ibang consumers. So, ang positive impact nito sa environment ay mas nalilesen yung paggamit nila ng pesticides which the soil and water be cleared. At yung ibang GMOs na crops ay mas nagiging better o mas nagiging maganda yung pagtubo nila kahit na masama ang mga panahon. Ang negative effect naman ito sa environment ay nakaka-harm din daw ito in other living things like insects and other plants. At nababawasan din daw yung number ng iba't ibang kinds ng plants or biodiversity.
Ang positive impact naman ito sa economy ay mas marami silang na-harvest na crops. That means, mas marami silang kinikita that can lead sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. At mas nakakapag-export sila ng mga products sa ibang bansa. Ang negative impact naman nito ay yung ibang farmers ay hindi nila kayang bumili ng GMOs seed dahil nga mahal ito. At ang isa pa ay kung mas magre-rely tayo o depende tayo sa foreign companies ay may iwan yung local companies dito sa Pilipinas.